Hello mga kagandang buhay! Welcome back again at Souls G Vlogs, Negosyo at Iba Pa. So dito naman po tayo sa bigasan section po natin mga kagandang buhay. Ang sabi po dito, buy me for only 1,350. And this one is buy me for only 1,420. Note, less 20 if more than 1 sack. Ayan po mga kagandang buhay. So dito po sa store ko, kadugtong ng bahay ko mga kagandang buhay, ang pagbenta po ng bigas ay napakalaki pong kita dahil hindi na po ako nagre-rent. At natakel ko na po yan sa inyo last time kung bakit maganda na meron kang store sa bahay mo dahil wala kang ang renta at matutukan mo. Ngayon, pag-usapan po natin ang kita natin sa bigas. I'm sure marami pong interesado dito sa bigas dahil ang bigas po ang pangunahing pagkain ng bawat Pilipino. Okay lang po na magtipid tayo sa ulam, pero hindi po pwedeng magtipid po tayo sa kanin. Di ba? Agree ka po mga kagandang buhay? Ngayon, i-explain ko po kung paano po tayo kikita sa bigasan. More than 1 decade na po, mga kagandang buhay, na nagtitinda po ako ng bigas. At ang lagi ko pong sinasabi, ito po ang isa sa pinaka-paborito ko pong negosyo ko. Sabi ko nga, pwede ko pong iwanan yung ibang negosyo, pero i-retain ko talaga, mga kagandang buhay, ang bigas. Kasi nga, ang bigas ay kasama po sa budget ng bawat pamilya. Unlike po sa mga clothing product, di ba, mga kagandang buhay, pwede namang sa ukay-ukay bumili. Pwede namang sa susunod na lang na taon bumili ng bago. Pero sa bigas talaga, hindi pwedeng hindi tayo makapagsaing sa araw-araw. Diba? 3 times a day. Nagsasaing po tayo. So dito, ito po yung hasmin, mga kagandang buhay. Ayan. Thai white rice. Alam nyo ba na ang ating mga bigas ngayon ay galing na sa ibang bansa? Kasi nga, ang mga lokal natin na bigas, mga kagandang buhay, ay kinukulang na dito sa ating bansa. So ito po, galing po talaga ito sa ibang bansa. Galing din po ito sa ibang bansa, mga kagandang buhay. Galing ng Thailand. Yung Thai white rice, Royal Thai Hasmin. At saka, 1,420 po ang ating bintahan dito. Alam nyo ba yung Mindoro rice? Ang puhunan po ngayon, 1,380. At saka hindi pa po masyadong kaputian yan, mga kagandang buhay. So, ang Mindoro rice, ang benta po namin dito is 1,450. Kasi hindi ka naman po pwedeng magpataas ng presyo. Kasi nga, mataas na ang puhunan. Parang naaawa na kami sa mga consumer, mga kagandang buhay. Pero ito, 1,420, compared to 1,450, mas tinatangkilik po siya ng mga customer. Alam nyo ba, kung Pinoy ka, sasabihin mo, love your own, consume your own, suportahan natin yung sariling atin. Pero iba po kasi mga kagandang buhay pag budget na ang pera na binibili natin ng mga pangunahin nating pangangailangan. Mas pinipili po talaga natin yung mas mura. So mas masarap, mas mura. Ito po mga kagandang buhay, mas mura, 1,350 lang. So galing din po ito sa Vietnam. Ayan. May broken po ito, 40% broken, maputi po siya, malambot, 1,350 po ang isang sako. Tumutubo po kami dito mga kagandang buhay, 80 pesos to 100 pesos. Kung ano po, kung retail po yon. Pero kung wholesale, nagpa-plus 50 lang po kami. So kagaya nito, kaya po namin itong i-wholesale ng mga 1,320, ganyan, o 1,300, kasagaran na po talaga. Kapag medyo marami-rami po yung kukunin. Kaya sa bigas po, wala pong time duration. Diba? Kagaya po ng isda. Kapag nagnegosyo po tayo ng isda, ang time duration lang ng isda, agad, sira ka agad pag hindi natin nalagyan ng ice. Pero dito po sa bigas, nakakatulog ka po ng mahimbing dahil kinabukasan po, bigas pa rin siya. Sa sunod na linggo, bigas pa rin po siya. Kaya yan po ang kagustuhan ko, ang nagustuhan ko po sa negosyong bigas. Ang time duration po, medyo matagal. Sa itlog, 1 week,
O di kaya 10 days, kabahan ka na kung marami ka pang stocks. Kasi baka mabugukan ka nga. Pero dito sa bigas, matagal. Matagal po mga kagandang buhay. Pwede mo siyang 3 months, ganyan. Basta maganda lang po talaga yung bodega mo. Tapos yung laman pa po ng sako, hindi po nagbabawas. Maliban na lang po kung ngat-ngatin ng daga, diba? Kung kainin ng daga, magbabawas talaga po. Pero wala po siyang risiko. Talaga mga kagandang buhay. So gustong-gusto ko kasi ang store mo is kadugtong ng bahay mo, wala ka pang renta, nabilhan ka po ng 5 na sako, tapos tig-100 po yung tubo mo, 500 po talaga sa'yo. Tapos plus may grocery ka pa, di ba, mga kagandang buhay? So ayan, ito po yung bigas namin. Saan ba yung yung isang klase ng asmin? Wala ba dito? Yan siya. So ito po mga kagandang buhay. Ngayon po kasi, medyo medyo hindi po marami yung mga local rice natin. Kaya dito po nailagay namin yung imported, tapos dun sa loob. Kasi nga, bagong dating yung bigas namin, hindi pa namin nailabas lahat. Ito po yung retail section namin mga kagandang buhay. Yan, meron po kaming Dinirado, 62. Hasmin po na blue, from Vietnam, 60. Hasmin po na from Thailand is 58 at iba't iba pang bigas. Ayan po. So sa retail, dapat tutubo ka po mahigit 100 sa isang sako. At least 100 to 130 po, 25 kilos. Yun po yun ang tubo namin. Kasi siyempre nagsisweldo pa tayo sa ating mga nagagandahang dilag dito. Mga expenses po natin, di ba? Kaya dito mga kapitbahay ko, dito namimili. Direct na sila mga kagandang buhay kasi siyempre mas makamura sila dito. Ayan. So, ang negosyo po at ang pagninegosyo mga kagandang buhay, sa umpisa lang talaga mahirap. Kasi mag-iisip ka, mag-i-study ka, mag-invest ka. Yung iba natatakot talaga, paano kung di mag-click? Paano kung ma-failure ako? Subukan mo mga kagandang buhay. Kasi kung di mo subukan, lugi ka talaga. Yan po ang iminumulat po ng Sol's G Vlogs, negosyo at iba pa. So ang negosyo ko po is composed of grocery store with rice, with eggs. Kasi dapat kung magnegosyo ka ng bigas, puno talaga ang presyo mo mga kagandang buhay para makakumpit ka. Yun ang dapat mong pag-aralan din, magkaroon ka ng supplier. Kasi sa pagninegosyo ng bigas, ang una-una mong dapat i-consider is puhunan mo at supplier mo at ang location mo. Ayan. At ang bigas, walang masyadong pagmamadali dito. Totoo po yan. Kaya pwede mo pa siyang i-market. Kasi nga yung iba, kumukuha sa amin, minamarket nila. Mga kaibigan nila, sila na nagde-deliver. Uso na ngayon ng online, di ba mga kagandang buhay? So sa negosyo, hindi nag-i-end up na dapat sa store ka lang. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong mag-marketing strategy. Kumilos ka para sumikat ka. Kasi kung ang kinakatakot mo ay ang dami mong competitors, wala sa dami ng competitors yan. Sa dami ng effort mo yan. Di ba? Ang pagninegosyo, wala sa dami ng competitors. Kundi po sa dami ng effort mo. Kasi kahit kunti lang competitors mo, kung hindi ka naman gumagalaw, mahina pa rin ang benta. Kung maraming competitors mo, gumagalaw ka, mas sisikat ka. Kasi nga, mas angat ka. Dahil, minarket mo na, hinands-on mo na, meron kang physical store, meron ka pang rolling store. Combination po mga kagandang buhay, may benta ka sa rolling store, may binta ka rin dito sa physical store mo. Kaya ang dapat tandaan po, kahit anuman po ang iyong negosyo mga kagandang buhay, kailangan po talaga dedikado ka. Dedikado ka sa lahat ng mga dapat gawin para po ma-improve mo at mapa-asenso mo yung negosyo mo. So una-una dyan mga kagandang buhay, dapat mag-build up ka talaga ng self-confident. Ay kung magnegosyo ka, mahiyain ka, ano na lang po mga kagandang buhay, hindi mo kayang mag-market. Oh, no! Tsaka kung kung gusto mo magnegosyo, nakaasa ka lang sa mga tauhan mo, hindi ka skilled. Oh, no! Mahirap din yun, mga kagandang buhay. Dapat, kung mag-decide ka na magnegosyo ka, dapat ikaw mismo alam mo yung ninegosyo mo. Skilled ka dapat.
Di ba, mga kagandang buhay? Dapat talaga, ikaw, galing talaga sa'yo, yung lahat ng positibo ka, masipag ka, kaya mong pangunahan at kaya mong mag-adjust kung ano man po yung mga dapat mong i-adjust sa negosyo mo. Flexible ka po, mga kagandang buhay. Kaya, sabi ko nga, sige, mag-upisa ka muna sa bigasan. Mag-upisa ka muna. Ayan, maliit lang po muna sa bahay mo, bigasan lang po muna. Tapos, sabit-sabit ka lang dyan ng konting grocery. Tapos nakita mo, may grocery, naghahanap ng ganyan na grocery, naghahanap ng ganito. Dagdag ka po, mga kagandang buhay. Kung medyo takot ka sa negosyo, ang gawin mo, huwag mong i-pour-blast lahat o huwag mong biglain. Sa maliit ka lang muna po, mag-upisa para ma-manage mo pong mabuti at ma-conquer mo po yung fear mo. Kasi kung nakita mo na talaga na kumikita na siya, lalakas po ang loob mo. Doon ka po kumukuha ng hugot. Doon ka po kumukuha ng lakas. Kasi nakita mo, ay nako, lumakas ang negosyo ko. Kaysa naman po, binigla mo, nang hinaan ka kaagad ng loob dahil naghahanap ka kaagad ng kita. Kasi binibilang mo, expenses, lugi, ganyan. Samantala po, yan, umpisa ka muna po. Kahit sa mga 200 bags lang na bigas, sari-sarihin mo lang. 200 bags na bigas, 50 kada klase. Ayan, meron po kaming 4 na klase ng bigas. Parang 3 lang yata yung na-display namin ngayon. Oo, kasi nga medyo masikip. Masikip po, lagi po masikip dito sa store na to. Kahit na magkaroon lang po kami ng 50 na customer dito po, sulit naman po, maramihan naman po sila kumuha. Kasi nga, itong store na to, hindi mo expect na pareho sa bayan po ang benta nito dahil dugtong po ito ng bahay mo. So, mga suki po talagang alam nila na mura, yun lang po ang mahahatak mo. Yan, meron naman po kami doon sa bayan. Kaya napakalaking faktor yung mga kapitbahay mo dito na lang kumukuha ng bigas kasi nga, bakit kukuha pa sila sa iba? Alam nilang mabait ka naman. Alam nilang mas mura sa'yo, tapos nakakatawad pa sila sa'yo. Di ba, mga kagandang buhay? So, ang isa din pong lamang mo, kung isa kang negosyanteng palakaibigan. Ayan. Hindi mo ginagawa yung lahat ng bagay na seryoso. O what I mean is, hindi big deal lahat sa'yo ang mga nangyayari sa buhay mo. Kibit ka lang ng balikat. Try again. Try next time. Improve ko next time. Ganun po yung magandang katangian ng isang negosyante. Hindi na pag nagkamali ka, nalugi ka lang, hindi na ako makatulog. Bakit ko ginawa yun? Sinisisi ko ang sarili ko, ba't kong nagawa yun? Hindi ka talaga dun mag-asinso, mga kagandang buhay. Kailangan wag mong sisihin yung sarili mo para happy ka pa rin. Kailangan kung saan ka nagkamali, saan ka nakulangan ng diskarte, doon ka tumutok. At kinabukasan, change. Change mind, o change diskarte, di ba, mga kagandang buhay? Ayan, ito po ang ating grocery store, ang dami. Dami nating stock. Oh. Kaya, ako po napakarami pong mga schedule. So, pupunta po ako sa Negros para mamili ulit ng mga baka. Pero, dito po sa Sol's G Vlogs, pasingit-singitan ko po ng mga pampatibay ng loob po para makapag-umpisa kayo ng negosyo. Kasi, sabi nga ng iba, pag nagtatrabaho ka lang at may fix ka na sweldo, hindi ka talaga madaling umasenso. Dito sa negosyo, may tsamba po, mga kagandang buhay. Kaya, yung mga professional po, kahit nag-abroad sila, iniisip nila makapag-ipon ng pera para pagdating dito, naka-study na sila, hinug na yung mga desisyon nila at mga pangarap nila, isa katuparan na lang. Kasi kaya na nilang sa katuparan dahil meron na silang puhunan. Mga kagandang buhay, comment lang po dito sa Sol's G Vlogs kung ano pa po yung mga gusto nyong itakil natin. Kasi sasagutin ko po kayo, may mentor ko po kayo, mga kagandang buhay. Kasi siyempre, basta ano lang in food related lang po sa aking negosyo. Kasi, mag-ano din kami dito, mag-meat shop. At siguro mag-feeds na rin dahil kumukuha na kami sa Luzon ng feeds. Kaya dito po, kung may bigasan ka, perfect partner din po na dagdagan mo ng mga paninda. Hindi lang po bigas. Para marami ka pong pangtapal sa expenses, mga kagandang buhay. Pwede ka mag-GCash, mag-e-load, whatsoever po, mga kagandang buhay. Lahat po, ikaw na ang manager.
Lahat po yan, ikaw na nagdadala kasi sarili mo to negosyo. Hindi yung may nagdedikta sa'yo. Lahat maa-apply mo na. Kasi nasasangkapan ka na o na-equip ka na ng knowledge, ng iba't ibang mga tactics, mga kagandang buhay. Kaya okay dito. Okay dito at welcome ka dito sa pagninegosyo, mga kagandang buhay. So bye for now. At hindi man po perfect si Souls G, pero sana mga kagandang buhay na-inspire kita na pasukin ang mundo ng pagiging business-minded at magkaroon ng sarili mo talaga. Bye!